pangangalaga na may layuning maibsan ang paghihirap ng ating mga magsasaka at pabilisin ang produksyon ng bigas sa mababang halaga. Yan ang hatid ng pamahalaan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa bayan ng Guagua, lalawigan ng Pampanga. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako si Katrina Abad at live ninyo kaming napapanood sa Facebook pages at YouTube channels ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ng Department of Agriculture. At dumating na nga po ang Pangulo dito sa Barangay Pulong Masle, bayan ng Guagua, kung saan siya ay sinalubong ni former President, now Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Kasama din po si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Representative Gloria Macapagal-Arroyo, DA Secretary Laurel, Pampanga Governor Lilia Pineda, Guagua Mayor Anthony Ton Torres, PhilMec Deputy Director Lator, upang saksihan ang unveiling ng marker. Ito na nga po na, kasalukuyan po natin nasasaksihan ang ginagawang unveiling ng marker kasama ang Pangulo, ang dating Pangulong at ngayon ay 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Kasama rin po si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang Guagua Municipal Mayor Antonio Joseph Torres at PhilMec Deputy Director Joel Dabor. At syempre rin po kasama ng ating sa okasyong ito ang mga kababayan po natin dito sa Guagua at karamihan nga po sa kanila ay mga magsasaka po dito sa Pampanga. At para bigyan tayo ng malalimang kaalaman sa magiging aktibidad ng Pangulo, makakasama natin si Engineer Roland Ruiz ng PhilMec. Magandang araw, Sir Roland. Magandang araw din po, Miss Kat. Okay, Sir Roland, bigyan mo naman kami ng information. Ano po ba itong rice processing system 2? So, ang rice processing system 2 po ay kinabibilangan po o may nilalaman po na 2 units na recirculating dryers na may capacity po na 12 tons bawat dryers at isa pong 2 to 3 tons per hour capacity na multi-stage rice mill. So, tinawag po natin itong state of the art dahil ito po ay binubuo ng pinakamoderno, episyente at mataas na kalidad na teknolohiya, disenyo at yung pong kagamitan para makagamit ng pinakamataas na antas, yung pagganap, reliability at yung pong seguridad po at ating pong benepisyo. Ang ating pong multi-stage rice mill ay isang state-of-the-art na pasilidad na ginagamit upang iproseso ang palay at gawing dekalidad na bigas na handa para sa ating merkado. Ang pasilidad po na ito ay binubuo ng sunod-sunod na mga bahagi na may kanya-kanyang tungkulin sa paglilinis, paghihiwalay at paghahanda ng bigas o pagpapaganda ng bigas. Kabilang dito ang pre-cleaner, destoner, husker, paddy separator, whitener, sifter, grader, polisher at color sorter na tumitiyak na ang bawat butil po ng bigas ay malinis at mataas ang kalidad. Mayroon din po itong blending tank at automatic packing machine na ginagamit para mapaayos o mapabilis po ang paglalagay ng bigas sa sako na maaaring hati-hatiin sa 10 kilo, 25 kilos or 50 kilos po ayon sa pangangailangan po ng merkado. Upang mas mapabuti rin po ang operasyon, mayroong rice hull bin para sa mga ipa, dust collection system upang mapanatiling malinis ang kapaligiran at isa pong air condition controlled room para maayos at pagmamanman po dun sa ating pamamahala sa buong proseso. Isa po sa pinakamahalagang benepisyo ng sistemang ito ay ang pagtaas ng milling recovery rate sa 63 to 65% na mas mataas po ng halos 7% kumpara sa pambansang average na 55 to 58%. Ibig sabihin po mas maraming bigas ang nakukuha mula sa parehong dami ng palay na nilalagay po natin sa makinarya at tumataas po ang ani at mas kaunti po ang sayang at mas malaking kita para sa ating pong mga magsasaka. Ang buong sistema pong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 53.6 million pesos, isang malaking pamumuhunan para mas mapaunlad po ang industriya ng bigas sa ating bansa. Sir, matanong ko lang, sir, ilan na po ba yung nabigyan itong RPS-2? Sa ngayon po, meron po tayong 53 RPS-2 sa buong bansa at may kabuuan po ang ating pong RPS from 1 to 3 na 145 na units na po. At ito po ay simula nung administrasyon po ng ating pong mahal na presidente. So natapos na po, na-establish na natin ang 118 po dito at yung pong mga natitira ay inaasahan po natin na matatapos po hanggang ngayong taon. Sir, bakit po dito sa lalawigan ng Pampanga, particular na ang bayan ng Guagua, ang napili para itayo po itong RPS-2? Ang Guagua po ay isa sa pinakamalaking rice producing municipality po sa probinsya ng Pampanga na mayroon pong 59,903 hektarya.
tinataniman po ito ng palay na sa pamamagitan ng pasilidad po na ito ay matutulungan po ang ating mga magsasaka sa pagproseso po ng kanilang mga aning palay hanggang sa maging bigas po ito. At ito nga po nakikita natin, umiikot po ang ating Pangulo sa RPS2 facility upang tingnan ang mga makinarya sa loob ng pasilidad habang binibigyan siya ng briefing ni PhilMec Deputy Director Joel Dator. Ilan nga po, sa nabanggit nga po, ilan po sa mga key components ng pasilidad ang recirculating dryers at multi-stage rice mill. Dito din ay nasasaksihan ng ating Pangulo ang paraan ng pagpoproseso ng palay upang gawing dekalidad na bigas na handa para sa merkado. Makikita din po natin sa dulo ng pasilidad ng recirculating dryers upang patuyuin ang basang palay sa kontrolado at episyenteng paraan. Sir, ngayon sir, nasa saang bahagi na po ba ng pagpoproseso ang ating Pangulo? Sa ngayon, parang nakita po natin dyan is nandun po tayo sa whitener kung saan po na pinapaputi yung ating pong pinaprocess po na bigas. At after po nyan ay pupunta po sila dun sa ating pong blending tank o yung polishing machine. So dito naman po nila mas lalo pong pinapaganda yung kalidad po ng bigas po na pinaprocess po natin. So ito sir, pag once na process na po ito, naibalot na po, ito na po yung ating nabibili sa merkado po. Yes po. Yan po ay nakadepende rin po sa pangangailangan ng merkado at isa rin pong moderno po ang pagsasako po ng ating pong na-process na bigas. Pwede natin siyang iset ng 10 kilos hanggang 50 kilos. Depende po dun sa pangangailangan po ng merkado. Sir, ano po ba yung mga benepisyong nakukuha ng ating mga magsasaka sa pagkakaroon po nitong RCEF Rice Processing System? Isa po sa pinakamagandang benepisyo po na nakukuha po ng ating magsasaka, ito po ay pwede po nilang puntahan sa mga lugar po na nabigyan po natin ng rice processing system at doon na po nila dalhin yung kanilang mga palay upang ipatuyo. At ganoon din po pag natuyo, pwede po nilang dito na rin po ipamil para maging bigas. At nakakatulong po ito dun sa ating pong mga magsasaka, lalo na po dito po sa bayan po ng Guagua at sa buong probinsya po ng Pampanga. So doon po sa ating pagproseso, ito nga po ay meron pong kakayahan na magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada kada oras. So 2 to 3 tons po or 40 to 60 bags per hour kaya po niyang iproseso at gawin po niyang bigas. Sir, ilan po ba yung natitipid sa pagkakaroon po ng ganito? So sa katipiran naman po, since ito po ay subsidy po ng gobyerno, binigay po natin ng walang bayad sa ating pong benepisyaryo, inaasahan po natin na ang singilan po dito ay mas mapapababa po natin. Ngayon sir, asa na po si Pangulo? Ano po ba yung... So ngayon po kasalukuyan po natin nakikita po ang ating Pangulo dito po sa loob ng control room. So kung saan po pinapakita po rito yung ating pong mga switches or controls ng bawat components po ng ating rice mill. So ang kagandahan po sa ating rice mill, hindi lang po siya isang button na papaandarin, kundi pwede po nating paandarin at patayin yung ibang components para rin po mas makatipid po tayo sa konsumo at mas mapaganda po yung process po ng ating pong mga palay na gagawin po nating bigas. Sir, once na turnover po itong RCEF Rice Processing System, sino po yung magmamanage po nito? So ang ating pong rice processing system po ay pinagkaloob po sa probinsya po ng Pampanga at ito po ay imamanage po ng local government unit po dito po sa Guagua. So ang makikinabang po nito ay ang mga farmers po natin from Guagua at syempre sa buo pong probinsya ng ating pong Pampanga. So nasasaksihan po natin ngayon na ang ating Pangulo po kasama ang ating Deputy Director, si Director Joel Dator at ating pong mahal na Secretary Laurel na papunta po o patungo dun po sa ating drying facility. So ito na sir yung last part po ng RCEF Rice Processing System. Yes po. Actually, mauuna po ang ating pong dryer bago po ang rice mill. So sa orientation lang po ng ating pong building or warehouse, nauna lang po ang rice mill dahil mas maluwang po ang area dito sa harap compare po dun sa likod. Pero sa proseso po natin, inuuna po talaga ang dryer and then after po natin i-dry ang palay, tsaka po natin siya imimil. Sir, paano po ba tinutukoy ng PhilMec kung saan itatayo po yung RCEF? Like for example, ito po I think this was a donation po ng lokal na pamahalaan? Yes po, ang lupa pong pinaglagyan po nitong warehouse. So sa phase 1 po ng RCEF natin, ang warehouse po ay hindi po kasama dun sa package po ng ating pong RPS. So ito po ay sasagutin ng beneficiaryo o yung mag-a-apply po dito sa ating pong facility. At kapag po na-approve po, kailangan po meron po silang lupa na ibibigay o idodonate po dun sa magiging beneficiaryo po natin. So nagpapasalamat din po tayo dahil ang lupa pong ito ay dinonate po ng dati pong barangay captain po dito po sa barangay ng Pulong Masle sa munisipyo po ng Guagua. So, pinatayuan po ni Guagua, LGU ng Guagua ng warehouse at ito po i-validate ni PhilMec at nakita po natin na pasado
dun sa qualification po ng RPS at marami po talaga siyang matutulungan na mga magsasaka dito po sa lugar, kaya ito po ay pinagkaloob po natin sa LGU po. Sir, ilang sakong bigas ba ang kayang iproseso nitong rice processing system? So, Kada araw? Opo, doon po sa ating rice mill na banggit ko nga po kanina is 2 to 3 tons per hour. So kada oras po kaya niya po magproseso ng 40 hanggang 60 bags po ng palay para gawing bigas. Doon po sa ating dryer meron po itong 12 tons capacity. So bawat isa. So may 24 tons capacity po ito. Kaya po niya hanggang 480 na bags na tuyuin sa isang salang. So yung pong ating drying time naman umaabot po ng 8 hanggang 10 oras. So mula dun sa mataas na moisture content hanggang doon po sa 14% na ready to mill or yung maaari na po natin siyang gawing bigas. Sir, paano po ba mag-apply mag-request na matayuan ka nitong RCEP rice processing system? Opo, sa ating pong RCEP 2.0 po ngayon or yung phase 2 ng RCEP, ang kagandahan po, kasama na po ang warehouse doon po sa ating pong package. So kapag nag-apply po ang ating mga magsasaka, ang gagawin po ni PhilMec ay i-validate po ang lugar, hahanapin po ang dokumento na kailangan po ay naaayon po dun sa mga kwalifikasyon na kailangan pong mag-qualify dun sa RPS. So unang-una po dito, dapat nga po active po ang ating samahan, nakaregister po ito at meron po silang accreditation from DA para sa RCEP at yung counterpart po nila is yung lupa. Dapat po ay titulado at nakapangalan po dun sa samahan po na mag-a-apply. So, after po ng validation, titignan rin po ang kanila pong financial statement or yung capability kung kaya po nilang i-manage or i-sustain ang ating pong rice processing system. So, kasi ang kailangan po dito ay sustainability and profitability. So, dapat may pondo po ang samahan para po mapagana o ma-manage po ng maayos yung ating pong rice processing system. So, kaya sir, mahalaga talaga sir na yung mga farmers po natin na napapabilang sa mga cooperatives. Yes po, kasi sa mga kooperatiba at asosasyon po, mas madali po nating nakikita yung boses po ng ating mga magsasaka at mas marami po yung nakakakuha po ng benepisyo. So kumpara po kung ibibigay natin ito sa mga individuals, so mas kukunti po ang makakapag-benefits. At the same time, pagdating po ng panahon, ito ay sosolohin lang po kung individual po yung ating pong mga pagbibigyan. At mapalakas din po o maging competitive din ang ating pong mga farmers sa pamamagitan ng kanilang mga samahan. Makapag-compete po tayo sa ating pong mga katabing bansa na kung saan ay ito pong mechanization ay malaking tulong po talaga kung ipo-provide natin sa ating pong mga magsasaka. Sir, may mga particular po ba kayo qualification na kailangan po ba itong lalawigan na to ay napapabilang sa rice producing provinces para at least makakuha nga po ng ganitong mga makinarya mula sa ating pamahalaan? So alam naman po natin na ang Pilipinas po ay pangunahin po natin talagang pagkain ay bigas. So at pangunahin po nating tinatanim talaga ay palay. So noong pong phase 1 po ng RCEP, meron lang po tayong 57 provinces at mga munisipyo na hindi po kasama dun sa ating pong implementasyon. So balit nito pong nilagdaan ng ating Pangulo na kung saan inamyendahan po yung batas at in-extend po ay sinama na po or naidagdag po yung additional 20 provinces. Kaya total of 77 provinces na po yung binibigyan po natin. At wala na pong exemption dun sa mga munisipyo at syudad na hindi po kasama noong pong una pong phase po natin ng RCEP. Sir, maalala natin sir na bago magtaos yung taong 2024 nilagdaan po ng ating Pangulo ang Republic Act 12078 o ang pag-amenda ng rice certification law. Could you tell us more about that po? In terms of yung pong pag-extend po ng extension ng RCEP to 2031 at yung pong pagpapataas ng pondo, ilan po ba yung inalaan na budget for rice mechanization po? Apo, sa rice mechanization po, yung phase 1 natin ay meron pong 5 bilyon kada taon ang PhilMec na pondo o kalahati po ng 10 bilyon. At dito po sa extension, halos dinoble po yung pondo natin. Ginawa po itong 9 bilyon para po dun sa mechanization component po ng RCEP. Ang kagandahan po dito, meron po tayong bukod po sa mga production technologies, may mga naidagdag na rin po tayong mga post-harvest at isa nga po dito yung sinasabi po natin na kasama na yung warehouse dun sa ating pong ipinamimigay na nung una po ay sinasagot po ito ng ating mga nagiging benepisyaryo. Isa pa po dito, meron na rin po tayong sinama na drying system na kung saan magmimigay po tayo ng post-harvest technology, yung pong ating dryer na 2 unit na meron na rin po siyang shed na kasama. So ngayon po natutungayan po natin ang ating pong Pangulo dito po sa turnover naman po ng ating pong rice combine harvester. Sir, gaano po ba kahalaga itong mga rice combine harvesters na to at gaano po ba ito nakakatulong sa ating mga magsasaka? So ang rice combine harvester po ay isa sa pinakamahalagang makinarya sa panahon po ng anihan. So ito po ay multifunctional na makinarya at sabay-sabay po na gumaganap sa 3 proseso. Una po yung pag-aani, pangalawa yung pag-iik o yung threshing at pangatlo po yung paglilinis ng palay o yung cleaning.
Ito po ay lubos na nakakatulong upang mapabilis po yung proseso ng pag-aani at makaiwas po sa pagkaantala lalo na kung malawak po ang ating pong sakahan. Isa rin po ito sa pinakakritikal na makinarya tuwing panahon po ng kalamidad o tag-ulan tulad ng bagyo o yun nga pong malalakas na ulan. Dahil po sa kakayahan po nitong ating pong makaani ng mas mabilis kumpara po dun sa manual na pamamaraan, sa mga ganitong pagkakataon ang mga pananim po natin ay naaani natin kaagad at naililigtas po natin mula sa posibleng pagkasira. Bukod po dun sa epesyente, nakakatulong din po ito sa pagbawas ng post-harvest losses at napapahusay po ang kalidad at ani at pagtaas po ng kita po ng ating pong magsasaka. So right now, sir, nakita natin na 5 po yung rice combined harvester ang ipinamimigay po ng ating pamahalaan. Magkano po ba ito suma total? Sa suma total po, umaabot po itong ating pong rice combined harvester ng 8.950 million. So ang isang unit po nito ay nagkakahalaga po ng 1.79 million. At sino-sino, sir, yung kasalukuyang kausap ng ating Pangulo? Ito po ba yung mga leaders ng mga cooperatives ng mga magsasaka dito sa Pampanga? Opo, sila po yung nakikita po natin, mga kinakausap po ng ating mahal na Pangulo ay ang ating pong mga benepisyaryo. So ito pong mga benepisyaryo po natin ay nanggaling po dito sa bayan ng Florida Blanca, Mexico, Santa Ana at Magalang, Pampanga. Sila Carmencita Farmers Association, South Gumain Multipurpose Cooperative, SBMEX Farmers Association, Barangay Sepong Ilog Farmers Irrigators Association at kasama rin po sa ating pong benepisyaryo ang Municipal Local Government Unit po ng Magalang. Sir, pag-usapan naman natin, paano po ba mag-apply para ang isang kooperatiba ay magkaroon po ng ganitong mga makinarya? So, kailangan lang po ay yun nga, registered po tayo na asosasyon at kooperatiba, active, meron pong DA accreditation at maaari po kayong lumapit din po sa inyong mga municipal or city agriculture office para tulungan po dun sa proseso o yung mga proforma na kailangan po nating ipasa para makapag-apply po tayo dito sa ating programa. So sir, so far sir, ilan na po ba ang napamigay na makinarya sa ilalim ng RCEP Mechanization Program? So mula po nang nag-umpisa po ang RCEP noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, meron na po tayong suma total na 32,888 units po na naipamigay at umabot na po ng 17,713 beneficiaries po ang nakikinabang na may kabuuan po o humigit kumulang po na 1 milyong mga magsasaka na po ang nakikinabang po sa ating pong programa. Kaya ito na nga po nakita natin na ang dami nga po nagpapapicture sa ating Pangulo kasi po ito po ang kauna-unahang pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Guagua. Sir, meron po bang mga nasa pipeline na mga proyekto? Salamat po sa ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Ay naku, kulangan na tayo ng oras. So, ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na pagsuporta sa mga programa at pamamahagi ng assistance sa ating mga magsasaka at higit sa lahat ang paglalaan ng kanyang oras para sa isang napaka-espesyal na araw na ito para sa ating bayan at sa ating lalawigang Pampanga. At dito na po nagtatapos ang aming live coverage pero bago yan, isang mahalagang paalala. Bilang bansang kilala sa kasabihang Rice is Life, huwag po sana nating sayangin ang bawat butil ng extra rice. At huwag pong kalimutin na mag-exercise. Kaya po, ako po si Katrina Abad ng RTVM. At ako naman po si Engineer Roland Ruiz. Magandang araw, Bagong Pilipinas.